Alamin muna natin ng pulso ng ating mga kababayan sa tanong kung payag ba sila na ma-impeach sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan sa report ni Paul Montebon. Live, Paul! Jade, muling isang magandang umaga at kaugnay nga doon sa umuugong na pagpapatalsik sa pwesto Vice President Sara sa pamagitan ng impeachment trial ay nakalap tayo ng mga komento at saloobin ng mga kababayan natin dito sa National Capital Region at sa Luzon kung ano nga ba ang kanilang masasabi, kung pabor nga ba sila doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o hindi. Narito at pakinggan natin at tunghayan natin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa ating pulso ng bayan. Ay, hindi. Depende sa akin yun. Oo, bakit? Siyempre, siya lang na mas maganda yung palakad niya kaysa ngayon. Gusto mo pa rin si VP Sara? Oo naman. Dahil? Mas maganda yung ano nila. Hindi ko rakot. Sa tingin ko po, hindi po pwedeng paalisin. Maka Duterte din po kasi ako. Sa tingin ko maganda naman yung ginagawa nila. Sana magpatuloy pa si Inday Sara. Kaya may due process tayo eh. Depende. Depende kung talagang totoo, bakit hindi? Kung hindi totoo, hindi po pwede. Depende po. Oh, bakit? Depende po kung maganda or maayos. Kung maganda po yung ginagawa niya, kung natutulungan naman po yung mamamayan, ba't niyo po siya alisin? Pero kung hindi naman po, kung mas na paano po yung Pilipinas, edi alisin na po. Binoto ko nga Sara Duterte. Oo, tabong pong Marcos. Dapat nagtutulungan sila eh. Di ba? Ano nga nangyari? Hindi natin maintindihan kung ano mangyayari rin sa kanila, di ba? Sila nakaupo eh. Wala naman tayong ano rin. Kasi nakita ko, yung pondo nga, di ba? Di ba yung pinag-uusapan nga sa ano, hindi nila mapaliwanag. Tapos, hindi mo rin masasabi yung panig ng kabila. Ang tinitira naman nila si Martin Romualdez naman, di ba? Kaya sino nagsasabi ng totoo? Hindi. Bakit, sir? Sa tingin ko nakakatulong pa siya eh. Nakakatulong pa siya sa taong bayan. Depende po, pipili. Pero sa akin hindi po. Kasi baka mas maging magulo ko po kung mapa-impeach pa po siya. Wala ako masyadong ano dyan, sir eh. Sa pagiging ano ng mga pangulo na yan eh. Kasi hindi ako nanonood masyado ng mga balita talaga eh. Kung mga okay naman silang susunod na pangulo, wala namang problema. Nakikita naman sa pag-manage ng ano natin eh, gobyerno eh. Walang problema sa akin kung sino yung susunod na mga magiging pangulo. Kahit siya naman ako pumanig, wala rin naman akong mapapala sa kanila. Wala may mga sariling mundo sila. Kaya tayo, kumilos na lang para tayo mabuhay na sarili natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno. Magbati-bati para umusad ang Pilipinas, hindi yung away-away. Hindi. Kasi, hindi ko naman din alam kung anong i-impeach nila ng ganun lang na wala namang matibay na dahilan. Gumawa ng mali, yun ang dapat ma-i-impeach. Pero yung gumawa ng tama, dapat nadyan sa pwesto. Sa akin sir, depende sa kaso niya sir kung pwedeng i-impeach siya. Kasi hindi naman lahat ng VP ng mga Vice President na pwede mong i-impeach sir. Kasi depende po sa kaso sa sa kasalanan na nagawa niya. Sa akin sir, good naman siya kasi ginawa niya yung trabaho niya doon sa bilang DepEd Secretary. Nagawa niya naman yung ano niya. Kaso lang maraming pumapati ko sa akin. Sa akin hindi. Bakit? Okay naman sila eh. Okay naman si Sara eh. May magandang nagawa naman yung tatay niya eh. At bahala na sila, sir. Kung ano yung plano nila. Sila naman yung desisyon eh. Kung si Sara, wala naman problema. Kahit sino lang naman sa kanila. Taga Mindanao ako, paboro kay Sara. Hindi ko alam sir. Hindi ko po alam yung yung issue niya para sa kanya. Oo. Kaya di ko masabing dapat pa siyang patalsikin. No comment na lang po. No. Hindi ko rin po alam kung ano yung no comment din na ako kasi hindi ko alam hindi ako nanonood ng balita. Hindi ko sigurado na eh. Bakit? May maganda naman yata siyang ginawa sa bansa natin eh.
kung anong decision ng igalang natin. Bakit hindi? Kung hindi, kung totoo naman, bakit hindi pwedeng impeach? Kung hindi totoo, impeach. Hindi na impeach. Ganun lang. Ako hindi. Bakit? Mga Duterte, siya nagpaganda ng Pilipinas. Dapat hindi impeach. Oo, nawala yung mga adik ngayon, dumami na naman. Mga korap-korap na yan. Daming korap ngayon. Oo. Lantaran na. Hindi. Bakit po? Ano lang yan eh. Kuwan lang naman yan eh. Yung politiko lang yan eh. Gusto lang nilang pabagsakin ng mga Duterte. Duterte pa rin tayo. Ay, hindi. Wala namang katuturan yun eh. Tsaka dapat mapayapa tayong mga Pilipino. Hindi naman siguro, pwede naman po siguro mapag-usapan yung para mapayos yung bansa at maging malinaw din sa mga mamayan na mga kabataan. Kasi mga mga matatanda na gusto ng kapayapaan sa ating bansa na ayaw na magkaroon ng maulit na martial law. Sana maayos nila ulit yun at mapagkasunduan nila para okay po lahat yung mga mga sambayan ng Pilipino at magkaisa at walang gulo po. Yun lang po. No, hindi po. Para sa akin maganda naman yung performance niya. So, yun lang yung masasabi ko. At saka, mabuti din naman siya. For me po, kung siya po yung binoto natin, panindigan na lang po natin. Hindi po yung gagawa pa po tayo ng issue para sa ikakasira ng taong ating binoto. Oo, pwede naman po. Bakit? Dahil sa maraming bumabatikos na tao sa kanya rin eh. Pero may dahilan pa para siguro mabago yung mga sinasabi nilang impeach. Baka mabaliktad ang pangyayari. Baka si Bongbong pa siguro ma-impeach. Kasi sa hirap ng buhay na ngayon, pataas ng pataas po ang mga bilihin eh. Hindi. Dapat ba siyang ma-impeach? Hindi. Bakit? Marami naman nagawa yung niya eh. Si tatay niya. Siyempre, like father, like daughter. Hindi naman siguro dapat magkaisa para maano nila yung ng Pilipinas, di ba? Yung problema, dapat pag magkaisa na lang sila. Marami naman na siyang naitulong din sa bansa. So, bakit pa? Tsaka dapat yung asikasuhin natin for now is yung mga mahalagang issue sa Pilipinas, di ba? So, lang naman. For the Duterte naman administration, it really had a good thing naman in the government as well as yung pamamalakad nila. Actually, yung naglalakad ka ng safe ka, nang walang criminals na out there na mag-worry ka. It was a really good thing. And sa ngayon kasi, actually, administration was good, pero yung performance ng pagtaas ng mga bilihin, it was really alarming. Lalo na sa mga yung mga nag-work na nasa like 12,000 monthly lang yung income. So, Hindi po. Bakit po? Magaling po kayo siya eh. Yung pamamalakad niya? Yes. Nagagalingan po ako as a student. Kahit ano pong paninira ginagawa sa kanya, lumalaban po siya. Bakit po, sir? Kasi siyang karapat dapat. Yung performance maaasahan natin. Kahit noon pa, Duterte na kami. Nararamdaman namin sa puso yung ni malasakit. VP Sara at saka si Tatay Digong. Malasakit po. May malasakit siya sa tao. Saka marami siyang nagawa sa lahat ng presidente. Lalaban namin si Madam. Ayan ang pulso ng taong bayan, mga kapartner, sa pangyayari po, no, sa tanong kung nais ba nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo.